Tulak natin para ko. Ako ba ulit yan? Yan. Praise Jesus, praise Jesus. Okay. Ayun. Praise Jesus. Balik ba ito? Praise Jesus. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa mga taga Phase 5, Bagong Palengke, sa mga nagtitinda, sa mga namimili, What? Sumilan naman sa... at sa mga dumadaan paroon at narito. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Mahal po kayo ng Panginoon. Jesus loves us all. Jesus died for us all. And Jesus wants to save us all. Lagi po natin tatandaan, mahal tayo ng Panginoon. Ano man ang mangyari, papasukin mo sa puso mo, sa isip mo, mahal ka ng Panginoon. Dahil siya ay namatay sa krus, ibinuwis ang kanyang buhay, alang-alang sa iyo o sa bawat isa sa atin. Ang Panginoon ay minahal tayong lahat. Walang sino man ang hindi minahal ng Panginoon. Siya ay namatay sa krus para sa ating lahat. Kaya pumapalad tayong lahat. Minahal tayo ng ating Panginoon. At ako po ay pinapadala sa inyong harapan upang patuloy kayong makapakinig ng salita ng Diyos. Subalit, hindi po palaging ganito mga kapatid, sapagkat kung sasabihin ng Panginoon sa iba ka naman mangaral, wala pa akong magagawa kundi doon sa sinasabi ng Panginoon, doon ako mangangaral. Kaya samantalahin po ninyo ang pagkakataon na pinapadala sa inyo ng Panginoon. At marami po akong mga tracts dito, libre po, pwede nyo pong basahin. Ako po ay mananalangin na. Ako po ay mananalangin na Panginoon, salamat po muli po kung dinako sa lugar na ito ng Phase 5, Bagong Palengke. Magpalain mo po kami lahat na makakapaginig na iyong mga salita. Holy Spirit, ikaw ang mag-usap sa bawat isa na matataniman ang iyong mga salita. At kami po lahat ay iligtas mo, kahabagan mo, pagpalain mo. At samahan mo, Panginoon. Ikaw, Holy Spirit, ang mangusap sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, give them wisdom and knowledge and anointing, Holy Spirit, sa pagpapahayag ng iyong mga salita. Ano mang mga espiritu ng kaaway na hahadlang at nanakawin ng iyong mga salita, ginagapos ko. Ang mga espiritu ito, tinatapon ko pabalik sa hell. In Jesus' name, kinakalagan ko ang Holy Spirit patuloy na mangusap sa bawat isa sa atin. At binabalaan ko sino man manggugulo. Ito po ay gawain ng Panginoon, hindi gawain ng tao. God forbid. Kaya po, Panginoon, mangusap ka sa bawat isa sa amin, ikaw na po bahala. And I command angels, palibutan ako ng iyong mga anghel at protektahan ako, pagpalain ako. In Jesus' most powerful name. Amen. Amen. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga taga Phase 5, Bagong Palengke. Praise God! Kung ngayon ang huling araw mo sa lupa,
saan ka pupunta. Sapagkat hindi mo alam kung ano mangyayari bukas, para saan ang buhay mo. Ito ay parang isang singaw na lumilitaw ng kaunting panahon at pagkatapos ay mawawala rin. Kaya binabanggit, mga kapatid, saan po tayo pupunta kapag tayo ay pumanaw sa mundo ito? Kapatid, alam mo ba kung saan ka na pupunta? Kung hindi mo pa alam, dapat malaman mo sa araw na ito at pumili ka. Amo bang mamimigay? Wala. Ako na mamimigay pa. Kaya sinasabi, kung ngayon ang huling araw mo sa lupa, saan ka pupunta? Alam na ba natin, baka ang iba sa atin, ngayon ang huling araw niya dito sa lupa, ang tanong, Ganun yung pamimigay. Sa malalaki, hawak sa bata, ha? Yan na lang, pamigay mo. sapagkat hindi natin alam kung ano mangyayari bukas, para saan ang buhay mo. Ito ay, ang sabi ng salita ng Diyos, ito ay parang isang singaw na lumilitaw ng kaunting panahon at pagkatapos ay mawawala din. Ang buhay ng tao ay madali lamang po, panandalian lamang po ang buhay natin dito sa lupa. Kaya huwag natin sasayangin ang akala ng iba, pag namatay siya, tapos na ang lahat. Kapatid, doon pa lang mag-uumpisa ang buhay mo. Ang totoong buhay mo, pag nawala ka sa lupa ito. Sapagkat ang buhay natin ay hindi natin alam kung hanggang kailan sa mundo ito. Kaya dapat natin itong paghandaan, mga kapatid, ang buhay natin dito sa lupa. Saan pupunta ang kaluluwa mo pagkatapos mo dito sa lupa? Ang iba sa atin iniisip, kapag nawala siya sa mundo ito, tapos na ang lahat. Kapatid, kung palang nag-uumpisa ang totoong buhay natin. Pag tayo nawala sa temporal na buhay natin dito sa lupa, doon pa lang mag-uumpisa ang totoong buhay natin. Sapagkat yung pagkatapos natin sa buhay na ito, yung po ang totoong buhay natin, mga kapatid. Sapagkat yung po ay eternal, walang katapusan. Walang katapusan sa piling ni Jesus sa langit, o walang katapusan kaparusahan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya mga kapatid, binabanggit sa Santiago 4:14, hindi nga rin mo alam kung ano mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Kaya nga po, mga kapatid, kung tayo po ay magiging matalino, ang dapat ginagawa natin, pinaghandaan natin ang buhay natin pagkatapos natin sa mundo ito. Sapagkat yung buhay natin pagkatapos sa mundo ito, ang totoo
buhay. Sapagkat yung buhay eternal, walang katapusan sa piling ng Diyos sa langit o walang katapusan pagdurusa sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kapatid, dalawa lang po ang patutunguhan natin pag tayo nawala dito sa lupa. Sa langit, kung meron kang Jesus, kung meron kang relasyon kay Jesus, at sa impyerno, pag wala kang relasyon kay Jesus. Kapatid, yung po ang totoo. Huwag natin baliwalain ang paalala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sapagkat mahal tayo ng Diyos, pinapaalam sa atin ang katotohanan ito. Ang sabi ng salita ng Diyos, malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Ang iba sa atin ayaw hanapin ang katotohanan. Pagkatapos, pag namatay siya, sisisiya ang Diyos. Kapatid, kapag tayo napunta sa hell, ito po ay pinili ito, hindi pinili ng Diyos. Sapagkat habang buhay ang tao sa lupa, bibigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na magsisi sa kanilang mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tanging nilang tagapagligtas. Kaya mga kapatid, ang tanong, saan ka pupunta? Pagkatapos mo sa mundong ito, saan ka pupunta? Ang iba sa atin, iniisip, pahala na. Kapatid, kapag ganyan ang kaswiran mo, ihanda mo sarili mo sa hell. Sapagkat hindi mo pinaghandaan ang kamatayan mo. Lahat mo tayo pupunta sa kamatayan. Una-una lang ang sabi nga. Ang tanong, saan ka pupunta? Pagkatapos mo sa mundong ito, saan mo gugugulin ang eternal life mo? Sa langit o sa impyerno? Kapatid, dalawa lang po yan. Sa langit, kapag meron kang relasyon kay Jesus, kapag sumampalataya ka kay Jesus, nung ikaw ay nabubuhay pa sa lupa, at sa impyerno, kapag tinanggihan mo si Jesus ng buong buhay mo sa lupa. Ang akala mo pa sa akin, mahaba ang buhay niya, hawak niya ang buhay niya. Kapatid, hindi mo hawak ang buhay mo. At ang buhay mo dito sa lupa, panandalian lang. Baka nga iba sa atin, hindi na nagising ngayong araw na ito. Baka nga iba sa atin, ngayon na ang last day mo. Pero hindi mo pa alam. Baka kaya pinaparinig ito sa iyo ng Panginoon upang ikaw ay maligtas pa. Kapatid, huwag mo pagmatigasin ang puso mo. Magpakumbaba ka lang sa Panginoon. Humingi ka lang ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan mo sa Panginoon. Walang maliit o malaking kasalanan. Sa Panginoon, lahat ay kasalanan. At lahat ng kasalanan natin ay kayang patawarin ng Diyos. Walang kasalanan ang hindi kayang patawarin ng Diyos. Merong apat na katotohanan na dapat natin lubos na maintindihan. Apat na katotohanan na dapat natin lubos na maintindihan. Una, mahal ka ng Diyos. Kapatid, pagbalik-balik na rin man ang mundo, yung po ang totoo, mahal tayo ng Diyos. Kung hindi ka mahal ng Diyos, hindi sana namatay si Jesus para sa iyo. Subalit dahil namatay ang Diyos,
ang lumikha sa iyo, namatay para sa iyo. Dapat malaman mo, mahal ka ng Diyos. Nais ka niya magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit, sa piling niya. Ang nais ng Diyos, lahat tayo mapunta sa heaven upang makapiling natin ang Panginoon. Sa eternal life, gusto ng Panginoon, lahat tayo mapunta doon. Subalit meron kang dapat gawin sa lupa. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos Ama na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong at kaisa-isang anak, ang Panginoon Jesucristo, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya, kay Jesus, ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang Panginoon na nagsasabi kung gaano tayo ng kamahal ang Ama. Minahal tayo sa lupa, ipinadala niya ang pinakamamahal niyang anak. Kung hindi tayo mahal ng Diyos Ama, di sana lahat tayo pinapuna sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Dahil sa ating mga pagsalangsang, dahil sa ating katigasan ng ulo, subalit ang Diyos Ama ay nagtangis sa atin. Pinagtangisan tayo ng Diyos Ama. Ipinadala pa niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoon Jesucristo, upang tayo ay mailigtas sa kapahamakan dulot ng ating mga kasalanan, sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Si Jesus ay namatay dahil inibig niya tayo. Kapatid, ilagay mo dyan sa utak mo, sa isip mo, mahal ka ni Jesus. Kahit anong mangyari, pagbalik-balik na rin man ang mundo, Jesus loves you. Huwag ka maniniwala kay Satanas. Sa Diyos ka maniniwala. Jesus loves you. Nais kanyang magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit, sa piling niya. At nais kanyang magkaroon ng masagana at makabuluhang buhay kasama niya. Kapatid, lahat tayo na nilikha ng Diyos, walang iba lumikha sa iyo, kapatid, kundi ang ating Amang nasa langit. At lahat tayong nilikha niya, gusto niya makasama sa langit. Subalit dahil pumasok ang kasalanan, pumasok ang dyablo, nagkagulo-gulo ang buhay ng tao. Kaya pinadala ng Ama ang kanyang bugtong na anak upang tayong lahat ay makapiling niya sa langit habang buhay. Kaya nga sabi sa 1 Gs, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw. Sino po ito? Ang dyablo. Ang dyablo ay magnanakaw. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira.
Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na masagana at ganap. Ang dyablo Palisid, parang palisid. ang dyablo ay magnanakaw, pumapatay at naninira ng buhay ng tao. Subalit ang Panginoon ang bumubuo sa buhay ng tao. Kaya kapatid, sumampalataya ka sa Kanya. Ang nais ng Panginoon, lahat ng mga buhay na sinira ng dyablo ay ibalik sa Panginoon. Ang nais ng dyablo sirain, nakawin ang buhay ng tao. Subalit ang Panginoong Yesus, ang nais ng Panginoong Yesus, buuin at sumagana ang tao. Kaya nga po, ang Panginoong Yesus bumaba sa lupa. Sa kabila nito, maraming tao ang hindi nakararanas na makabuluhang buhay at hindi nakakasiguro kung sila'y may buhay na walang hanggan. Dahil, number 2, likas na makasalanan ng tao, kaya nawalay siya sa Diyos. Dahil ang dyablo na maninira ng buhay, kapatid, huwag mong hayaan ang dyablo na kawin ang buhay na walang hanggan sa iyo. Sirain ang buhay mo. Huwag kang papayag. Huwag tayong pumayag na sirain ng dyablo ang ating mga buhay. Kapatid, maging matalino tayo. Huwag tayong pumayag ang dyablo ang kumontrol sa buhay natin at sirain ito. Sapagkat ang tanging mo lang gagawin, lumapit kay Kristo Jesus. Likas na makasalanan ng tao, kaya't nawalay siya sa Diyos. Kaya sabi sa Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil sa dyablo, sinira niya ang buhay ng tao. Kapatid, ahayaan mo ba siya na sirain ang buhay mo? Ahayaan mo ba ang dyablo na sirain at nakawin ang buhay na walang hanggan sa kaluluwa mo? Kapatid, maawa ka sa kaluluwa mo. Huwag mo hayaan ang kaluluwa mo ay mahalipin ng dyablo at sirain ang magandang buhay na nais ng Diyos sa buhay mo. Ang nais ni Kristo, makasama natin siya sa langit. Ang nais ng dyablo, maparusahan tayo habang buhay sa hell. Kapatid, hindi ka ba naahawa sa sarili mo? Kainisan mo ang dyablo at lumapit ka kay Jesus. Ang tangi ng gagawin ng tao magpakumbaba. Sa paglapit sa Panginoon, sasampalataya ka lang sa Kanya. Tatanggapin mo lang siya bilang Panginoon tagapagligtas mo. At ikaw ay patatawarin ng Diyos at ililigtas ka niya. At ipaghahanda ka ng Panginoon ng isang mansyon sa langit.
Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Mga kapatid, dahil tayo nagkasala, dahil niloko tayo ng dyablo, sinira ng dyablo ang buhay natin, sinira ng dyablo ang kinabukasan natin sa piling ni Jesus sa langit. Kapatid, huwag kang papayag na dito sa lupa, sinira ka na niya, pagdating sa kabilang buhay, sira ka pa rin dahil parurusahan ka niya doon sa hell. Mga kapatid, mahal tayo ni Jesus. Kaya siya pumaba sa lupa dahil inibig niya tayong lahat. Nais siya tayong lahat ay maligtas. Ang dami mo lang gagawin, sumampalataya sa Kanya. Sasampalataya ka lang sa Panginoon. Hindi mo pa magawa. Nakababad ka nga dyan sa cellphone maghapon, wala ka namang pakinabang, bakit hindi ka sumampalataya sa Panginoon? Ang pinakamahalaga sa buhay ng tao, ang kanyang kaligtasan. Kapatid, kaya sinasabi ng salita ng Diyos, what shall it profit a man if he shall gain the whole world, but loses his own soul? Maraming mga milyonaryo nasa hell. Milyonaryo pang iba. Sapagkat nung nabubuhay sila sa lupa, wala silang nakailan sa kanilang kaligtasan. Kaya nung pumanaw sila, wala silang nadala ng isang kusing. At nasa hell pa sila. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Sumampalataya ka sa Panginoon Jesus. May tinutukoy na dalawang uri ng kamatayan ang Biblia. Ang pisikal na kamatayan na binabanggit sa Hebreo 9:27, itinakda sa mga tao na sila'y minsan namatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Mga kapatid, minsan lang tayo magbubuhay sa mundong ito. Isa lang ang buhay natin sa mundong ito. Tapos sasayangin ko pa ang buhay ko. Ang totoong buhay natin, yung eternal, sa piling ni Jesus. Kapag sumampalataya ka sa Kanya dito sa lupa, o sa piling ng dyablo, na walang awa, parurusahan ka sa hell. Kapatid, papayag ka ba nun? Dinaya ka na ng dyablo dito sa lupa, maging sa kabilang buhay, magpapadaya ka ba ulit? Kaya ang dyablo natutuwa kapag ang tao lumalayo kay Jesus. Sapagkat alam ng dyablo, pag lumalayo tayo kay Jesus, napapalapit tayo sa Kanya. At isang araw, walang awa sa parurusahan tayo sa hell. Kapatid, maawa ka sa kaluluwa mo. Ang kaluluwa mo, pupunta sa langit kapag meron kang pananampalataya kay Jesus sa lupa. Tinanggap mo siya bilang Panginoon at tangi mong tagapagligtas. Subalit pag walang pananampalataya kay Jesus, ang dyablo natutuwa sa atin. Sapagkat alam niya, isang lugar lang ang tuturuan natin. Nang sino man walang pananampalataya kay Jesus sa lupa,
Alam na alam ng Diablo, pupunta tayong lahat sa hell pag wala tayong pananampalataya kay Jesucristo. Kaya nga kami pinapadala ng Panginoon upang sabihin sa inyong lahat, kapatid, mahal ka ni Jesus, sasampalataya ka lang sa Kanya upang ikaw ay maligtas. Kaya mamaya pag uwi mo sa bahay, unahin mo munang manalangin. Humingi ka ng tawad sa lahat ng mga kasalanan mo at tanggapin mo siya bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Yun lang ang gagawin mo, kapatid. Bago ka magluto, bago ka magtraba, bago ka maglinis ng bahay, bago ka magtrabaho, bago ka magnegosyo, bago ka pumasok sa school, manalangin ka muna. Siguruhin mo muna ang kaligtasan mo, kapatid. Sapagkat ang buhay hindi mo alam kung hanggang kailan ka sa mundong ito. At espiritual na kamatayan o walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Una, mawawala tayo sa mundong ito, pisikal na kamatayan, kabayaran ng ating kasalanan. Pangalawa, espiritual na kamatayan, pupunta tayo sa hell. Kasi nga, pinagmatigas natin ang ating mga puso sa Panginoon. Binaliwala natin ang Panginoon. Kapatid, meron kang kaluluwa na pupuntahan. Ang kaluluwa mo may pupuntahan pagkatapos dito sa lupa. Yan ba ay pupunta sa langit o pupunta sa impyerno? Nasa iyo ang pagpili, kapatid. Kaya ang tao pag napunta siya sa hell, kasalanan niya po yun, hindi kasalanan ng Diyos. Kaya pag tayo napunta sa hell, wala tayong sisisihin, kundi ang sarili mo. Sapagkat nagpadaya ka sa Diablo, lumapit na sa iyo si Jesus, inanggihan mo pa rin siya. Kapatid, kawawa ang kaluluwa mo. Kawawa ang kaluluwa mo. Gusto mo magbigay? Ha? Sige, sapagkat malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam ng kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulang, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila'y sa lawa na nagliliyap na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Pahayag 21:8. Mga kapatid, tayo po lahat nagawa natin ito, pinabanggit na ito ng salita ng Diyos. Kaya nga, pagsisisihan lang natin ang mga ito. Alam naman ng Panginoon, lahat tayo nataya ng Diablo. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, repent! Magsisi ka sa iyong mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at ang iyong tagapagligtas. Mga kapatid, pare-parehas lang po tayong nagkasala sa Panginoon. Ako at kayo, nagkasala po tayo sa Panginoon.
Subalit ako po, pinagsisiyang ko na po ang mga kasalanan kong yun. At araw-araw po ako'y nagkakasala, ako'y nagsisisi, humihingi ng kapatawaran sa Panginoon. Anong pinagkaiba natin, mga kapatid? Pare-pares lang tayong mga tao. Kung ako nagkasala, ikaw nagkasala, pare-pares lang tayong dapat humingi ng tawad sa Panginoon. Anong nakakahiya doon, kapatid? Talaga naman nagkakasala tayo. Ang mahirap, nagkakasala ka na, hindi ka pa nagpapakumbaba sa Panginoon. At binabaliwala mo pa ang Panginoon. Yun ang masaklap sa atin. Ayaw natin magpakumbaba sa Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos, walang nagmamataas. Ang pinagpapala ng Panginoon. Ang nagmamataas ng Panginoon ay kanyang pinapapa. Ang mga nagpapakumbaba ay kanyang tinataas. Kapatid, saan ka doon sa dalawang iyon? Subalit malagim ang masasakitan ng mga tuwag, ng mga taksil, ng mga magpapasasa, sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa na nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Mga kapatid, tayo po lahat nagawa natin ito. Ako po, nagawa ko po lahat nung ako'y wala pa sa Panginoon. Subalit tiniyak ko sa sarili ko na humingi ako ng tawad sa Panginoon at ako'y pinatawad ng Panginoon. Walang lumalapit sa Panginoon ang hindi niya kayang patawarin. Lahat tayo ay kayang patawarin ng Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. Kung iniisip mo wala ka ng kapatawaran, kapatid, dinadaya ka ng Diablo. Lahat tayo ay kayang patawarin ng Panginoon. Lahat tayo ay kayang limutin ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Sa isang nagpapakumbaba mo lamang, kapatid. Patatawarin ka ng Panginoon at ililigtas ka ng Panginoon. Lumapit ka lang sa Kanya. Kung ang tao ay nawalay sa Diyos dahil sa kanyang kasalanan, ano ang solusyon sa problema niyang ito? Madalas natin iniisip na ito ang mga solusyon. Relihiyon, mabubuting gawa, kabutiang asa. Ngunit isa lang ang solusyon na galing sa Diyos. Number 3, si Jesucristo lamang ang tanging daan patungong langit. Ang tao, ang solusyon ng tao, ahanip ako sa isang relihiyon, gagawa ako ng mabuti, at hindi ako gagawa ng masama sa kapwa. Kapatid, tama naman yan. Subalit hindi yan ang kaligtasan mo. Hindi yan ang magliligtas sa'yo. Ang magliligtas sa'yo ay si Jesucristo. Si Jesus Christ. Wala nang iba.
Si Yesu Kristo lamang ang langing daan patungong langit. Kapatid, walang ibang daan patungo sa langit kundi si Yesu Kristo lamang. Huwag kang maniniwala sa iba na nangangaral, subalit hindi si Jesus ang pinapangaral. Kapatid, huwag kang magsayang ng panahon. Lahat na nangangaral na hindi si Jesus ang pinapangaral, pananagutin ang Panginoon. Imagine mo, mangangaral ka ng kasinungalingan, magdadala ka ng maraming kaluluwa sa hell. Kaya mga kapatid, huwag ka mangangaral kung hindi si Jesus Christ ang ipapangaral mo, sapagkat malupit ang kaparusahan ng Diyos sa mga nangangaral nang hindi si Jesus Christ, sapagkat marami kang dadalhin na kaluluwa papunta sa hell. Ikaw at yung mga tinuruan mo pupunta sa hell. Ang totoong mangangaral na pinapadala ng Panginoon, si Jesus ang pinapangaral na tagapagligtas, wala nang iba. Kapag meron ka pang ibang alam na tagapagligtas, kapatid, huwag kang magpapato, huwag kang magsasayang ng oras, ng panahon. Tigilan mo yung kahangalan mo, sapagkat isa lang ang tagapagligtas, si Jesus Christ. Ito ay pahayag ng Diyos. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko, sabi ni Jesus Christ. Kapatid, maging matalino tayo. Ang mga tao, nilikha ng Diyos, kawangis ng Diyos. Ibig sabihin, matalino ka, gamitin mo ang utak mo, ang isip mo. Sa iyo ikaliligtas, huwag sa iyo ikapapahamak. Sinabi na ni Jesus, ako ang daan. Bakit ang tao hanap-hanap pa rin ng daan? Sinabi na nga ni Jesus, ako ang daan. Ang Diyos na nagsabi, ako ang daan. Tapos tayo, maniniwala tayo sa mga tao nagsasabi, ito ang daan patungo sa langit. Subalit ang pangalan ay hindi naman si Jesus Christ. Kapatid, huwag kang magpapauto sa kanila. Matalino ka, binigyan ka ng Diyos na tamang pag-iisip, pag-isipan mo. Saan ka maniniwala? Sa Diyos na hindi nagsisinungaling o sa taong sinungaling? Maging ang mga apostol, si Jesus ang sinasabing tagapagligtas. Tapos ikaw maniniwala ka kung kani-kanino lang? Kapatid, tigilan na natin ang ating kahangalan, tigilan na natin ang ating kapalaluan. Nais ng Panginoon, ligtas tayong lahat. Walang mapahamak sa atin. Yun ang nais ng Panginoon. Kaya naman, kami pinapadala ng Panginoon sa inyong lugar upang ipangaral ang katotohanan ito. Sabi ni Jesus, ako ang daan. Mga tao, huwag ka nang maghanap ng daan para ikaw ay maligtas. Sinabi na nga ni Jesus, ako ang daan. At sinasabi ng mga tao, ano pa talaga ang totoo? Ang dami-daming lumalabas na kung ano-ano. Kapatid, huwag kang maguluhan.
Sabi ni Jesus, ako ang katotohanan. Kaya nga huwag kang pakinig kung kani-kanino. Pag hindi si Jesus Christ yan, huwag kang magsasayang ng panahon mo. Sayang lang ang lahat, pupunta ka lang sa hell. Sabi ni Jesus, ako ang katotohanan. Sinabi na nga ni Jesus, ayaw mo pang maniwala. Tapos, yung isang tao nagsasabi, mayroong ibang tagapagligtas, paniwala ka, nagpapauto ka sa kanila. Kapatid, pagdating sa ating kaligtasan, maging matalino tayong lahat, isa lang ang kaluluwa mo. Pupunta yan sa langit pag meron niyang relasyon kay Jesus, pupunta yan sa hell pag walang relasyon kay Jesus. Ganun lang kasimple yun, kapatid. Huwag mo lang pahirapan ang sarili mo. At sinabi ni Jesus, ako ang buhay. Ang tao tanong ng tanong, anong kahulugan ng buhay? Kapatid, pag wala si Jesus, walang kahulugan ng buhay mo. Sabi ni Jesus, ako ang buhay. At sinabi pa ni Jesus, walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Maliwanag ba yun, mga kapatid? Si Jesus lang ang daan, ang katotohanan, ang buhay para makarating tayo sa langit. Sa Ama, sa piling ng Ama sa langit. Kapatid, napakaganda ng langit. Napakaganda ng langit. Sa langit, wala nang sakit at karamdaman. Sa langit, wala nang kagutuman. Sa langit, wala nang pagluha. Sa langit, wala nang masasakit na salita. Sa langit, wala nang paghihirap. Doon tayo nais ng Panginoon mapunta lahat. Subalit, kapatid, nagmamatigas ka pa rin. Ang tangi lang gagawin mo, magpakumbaba, sumampalataya sa Panginoong Yesus, tanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas mo. Tapos pinalalagpas mo pa. Paano ka na lang, kapatid? Kapag dumating sa iyo ang kamatayan, sasabihin mo, marami sa atin iniisip ang buhay nila kung kailan nila gusto, kapatid. Huwag tayong lumakad sa kahangalan sapagkat ang buhay natin, hindi natin alam kung hanggang kailan sa mundong ito. Minsan nga, kausap ko lang ngayon, kinabukasan, mapapalitaan ko, namatay na siya. Ganon kaiksi ang buhay natin, parang singaw. Ganap lang binayaran ang kaparusahan ng iyong mga kasalanan. Si Jesus ang nagbayad sa lahat ng ating kaparusahan. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Si Jesus nagbayad, tayo gumawa ng masama. Si Jesus ang nagbayad, tayo nagkasala. Si Jesus ang pinahirapan, tayo naging palalo. Si Jesus nagdurusa. Kapatid, lugi-lugi sa atin ang Panginoon kung tutusin. Tapos, nagpapadaya ka pa sa dyablo. Sinasabi ng dyablo, wag mong pasinin yan. Kapatid,
Pag hindi mo pinansin ng Panginoon, kawawa ang kaluluwa mo. Meron yung tiyak na tutunguhan. At magsisisi ka sa bandang huli. At minsan pa, it's too late. Wala ka ng magkakataon magsisi. At pupunta lang yung kaluluwa doon sa dagat-dagatang apoy ng kaparusahan sa hell. Huwag tayo maniniwala sa mga artista na walang alam sa salita ng Diyos. Huwag tayo nag-iidolo ng mga artista sapagkat sila'y mga makasalanan. Kapag iniidolo mo mga artista, pati mga ginagawa nila, gagawin mo din at gagayahin din. Kaya isang araw, magkikita kayong lahat sa hell. Ang idolohin natin si Jesus Christ. Mag-idolo ka na rin lang si Jesus Christ na sapagkat si Jesus ay hindi nagkasala. Ang tao mahilig mag-idolo sa mga artista. Mga makasalanan naman sila. Doon ka sa hindi nagkasala, si Jesus Christ. Doon ka mag-idolo sa hindi nagkakasala. Tapos ang lalakas pa lang ng loob at sabi, okay lang daw yung kanilang ginagawa. Namumuhay sa kasalanan, pagkatapos gusto nila, papasok pa sila sa langit, kapatid. Inadaya sila ng Diablo. Huwag kang magpauto sa Diablo, huwag kang magpadaya sa Diablo, sumampalataya ka na agad sa Panginoong Jesus. Si Jesus nagbayad ng ating mga kasalanan. Wala nang iba. Hindi si pastor, hindi si father, si sister, si brother, si bishop, si monsignor, si archbishop, hindi ko sino pa man. Hindi rin si Pablo, hindi rin si Santiago, hindi rin si Juan, hindi si Pedro, hindi si Muhammad, hindi si Allah, hindi si Buddha, hindi si Gandhi. Si Jesus Christ, si Jesus Christ lamang ang nagbayad sa ating mga kasalanan. May pangako siyang buhay na walang hanggan. Ang sumasampalataya sa anak, si Jesus Christ, ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak, kay Jesus Christ ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Kapatid, matapos tayong ubusin ni Jesus sa puhot ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan, babaliwalain mo lamang siya. Kapatid, ang sino mo sumampalataya sa Kanya, ibig sabihin ng sumampalataya, naniwala ka sa Kanya na siya'y pinanganak, nabuhay na maguli, nagdusa, nabuhay na maguli, at iligtas tayong lahat sa kasalanan. Ang hindi daw sumasampalataya sa Kanya, ang puhot ng Diyos ay isa sa Kanya. Kapatid, hindi mo kaya ang puhot ng Diyos. Lahat ng hindi sumasampalataya sa Kanya, naranasan na ang kapuhotan ng Diyos. Nandun na silang lahat sa hell.
Ngunit hindi sapat na malaman lang natin kung anong ginawa ni Jesucristo. Number 4, kailangan natin ilagay ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo para tayo'y maligtas. Dapat tayong sumampalataya sa Panginoong Jesucristo para tayo maligtas. Walang pananampalataya kay Kristo, walang kaligtasan. Ganun lang yun kasimple, mga kapatid. Ang kaligtasan natin ay dahil sa magandang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Jesucristo. Sabi sa Efeso 2:8-9, sapagkat tayo sa magandang loob ng Diyos ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, hindi tubuhan ng inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo daw po lahat ay naligtas sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Hesus. Kaya ang tao, walang may pagmamalaki sa Diyos. Ang tao, hindi niya pwedeng sabihin sa Panginoon, Panginoon, hindi kita kailangan. Mabubuhay ako, maliligtas ako sa paraan na gusto ko. Kapatid, isa kang hangal kapag ganyan ka, sapagkat si Jesus Christ, dahil lang sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, ang tao ay maliligtas, wala na pong iba. It is by the grace of God, by the grace of God. Sa biyaya lamang tayo ng Diyos, maliligtas, wala na pong iba. At ang biyaya ng Diyos ay pinagkalooban sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo. Kaya po pag-uwi nyo sa bahay, manalangin po muna kayo. Magpakumbaba kayo sa Panginoon. Humingi ka ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan mo. Lahat po tayo nagkakasala, araw-araw, oras-oras. Kaya pag nag-pray ka sa Panginoon, sabihin mo, Lord, patawarin mo lahat ng mga kasalanan ko, knowingly or unknowingly. Kasi baka nagkakasala tayo nang di natin alam. Kaya banggitin mo sa Panginoon, knowingly or unknowingly, Lord, na mga kasalanan nagagawa ko araw-araw. Patawarin mo po ang lahat ng ito. At ang Panginoon ay handang magpatawad sa atin. Walang kasalanan na hindi kaya patawarin ng Panginoon. Walang kasalanan, malaki man o maliit, na hindi mapapatawad ng Panginoon. Kapatid, lahat tayo nagkasala sa Panginoon. Lahat tayo ay pwedeng humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Lahat tayo nagkakasala, lahat tayo humingi ng kapatawaran sa Panginoon. At ang Panginoon ay handang magpatawad sa lahat ng ating mga kasalanan.
Ako po ay mananalangin na kung sino pong nais maligtas, sumunod po sa panalangin ito. Simple lang itong panalangin ito, subalit ito ay makahulugan. Magdadala ito sa iyo sa buhay na walang hanggan. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Kung hindi po kayo makakasunod, mamaya sa bahay, manalangin ka sa Panginoon. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. At sumampalataya ka sa Panginoon. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tangi mong tagapagligtas. Ako po ay mananalangin na sumunod po ang sino man nais maligtas. Ito na po pagkakataon nyo upang kayo ay patawarin ng Panginoon, upang kayo ay iligtas ng Panginoon. Huwag po natin itong ipagpabukas sapagkat ito ay napakahalaga na parte ng buhay ng tao. Pag ito po ay nagawa natin, kapatid, ikaw ay maliligtas na. Sumunod po kayo sa pananalangin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Yesus, Panginoong Yesus, maraming salamat sa labis mong pagmamahal sa akin. Maraming salamat sa labis mong pagmamahal sa akin. Inaamin ko ako'y makasalanan. Inaamin ko ako'y makasalanan. At hinihingi ko ito sa iyo ng kapatawaran. At hinihingi ko ito sa iyo ng kapatawaran. Salamat sa iyong pagkamatay sa krus. Salamat sa iyong pagkamatay sa krus upang bayaran ang lahat ng aking kasalanan. Upang bayaran ang lahat ng aking kasalanan. Magmula ngayon, ako'y magtitiwala sa iyo. Ako'y magtitiwala sa iyo. Bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko ang iyong kaloob na buhay. Tinatanggap ko ang iyong kaloob na buhay na walang hanggan, na walang hanggan. At isinusuko ko ang buhay ko sa iyo. At isinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Tulungan mo akong sumunod sa lahat ng iyong utos. Tulungan mo akong sumunod sa lahat ng iyong utos at maging nakalulugod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung kayo po ay sumunod sa panalangin na binanggit ko ngayon lang, kapatid, magtiwala at anak kay Jesus Cristo, nangyari na sa iyo ang mga sumusunod na ito. Ngayon, meron ka ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Kung ikaw po'y nanalangin sumunod sa akin, may buhay na walang hanggan ka na magmula sa araw na ito. Kung hindi po kayo nakasunod, mamaya po, pag uwi mo sa bahay,
mag-pray ka muna. Bago ka magluto, bago ka gumawa ng anumang bagay, mag-pray ka muna. Siguraduhin mo muna ang kaligtasan mo, kapatid. Kasi hindi mo alam kung bukas ay buhay ka pa. Kapatid, unahin natin ang ating kaligtasan. Kung kayo po ay sumunod sa panalangin ko kanina, ngayon ay meron ka ng buhay na walang hanggan kasama ng Panginoon. Ang sabi sa 1:6:40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat na nakakakita sa anak at sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli bubuhayin sa huling araw. Kapag sumunod ka kanina sa panalangin, meron ka ng buhay na walang hanggan. At sabi ni Jesus sa kanyang pagbabalik, muli kanyang bubuhayin. Pangalawa, lahat ng kasalanan mo ay bayad na at napatawad na ng Panginoon. Kung sumunod ka kanina sa panalangin, lahat ng kasalanan mo napatawad na, nabayaran na ng Panginoon, malinis ka na. Huwag ka nang magpakarumi pa uli. Lagi kang manalangin sa Panginoon sa mga gagawin mo, sapagkat tinanggap ko na si Jesus, ang Panginoon, kasama mo na araw-araw. Kung sumunod ka sa panalangin kanina, ang lahat ng kasalanan mo ay bayad na at napatawad na ng Panginoon at malinis ka na, kapatid. Huwag ka na magpapakarumi pa ulit. Kung sakali mang napagso ka ulit, magkasala, humingi ka na lang ng tawad sa Panginoon. Ang kapatawaran mo noon at ngayon ay napatawad na ng Panginoon. Sabi sa mga taga-Kolosas, iligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Kung ikaw ay sumunod kanina sa panalangin, iligtas na tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Kapatid, wala ka na sa kamay ng Diablo. Nakalaya ka na sa Kanya. Huwag ka nang magpapauto sa Kanya. Huwag ka nang makikinig sa Kanyang mga kasinungalingan. Umpisahan mo, laging kausapin ang Panginoon. Mag-pray ka na sa Panginoon ng madalas. Kung meron kang Bible, basahin mo ang Bible. Pag wala kang Bible, pumili ka, kapatid. Ang Bible ay mas mahalaga kesa sa cellphone. Kung nakakabili ka ng cellphone, mas pabili ka ng Bible. At kung ikaw ay nakakabasa, magbasa ka ng Bible.
Kung hindi malabo ang iyong mga mata, magbasa ka ng Bible. Huwag mong katamaran ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Katamaran mo ng lahat, huwag lang ang pagsasaliksik ng salita ng Diyos sa Bible. Malaya na tayo sa piling ni Satanas. Lagi ka lang tumawag sa Panginoon. Lagi mo lang kausapin ang Panginoon sa pananalangin ng heart to heart. Ang pananalangin hindi yan dapat pinapasa. Yung galing sa puso mo, yun ang gusto ng Diyos sa panalangin. Hindi yung paulit-ulit. Ang nais ng Diyos sa panalangin mula sa puso. Kung ano laman ng puso mo, yun ang banggitin mo sa Panginoon. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo. Sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kapatid, kung ikaw ay sumunod sa panalangin ko kanina, kapatid, pinatawad ka na ng Panginoon, nilinis ka na ng dugo ni Kristo, pinalaya ka na sa kamay ng dyablo. Kung hindi mo nagawa kanina, mamaya ulitin ko yung panalangin. Ikaw, yung mga sumunod sa panalangin kanina, ikaw ay bago ng nilalang sa paningin ng Diyos. Simula na ng iyong bagong buhay. Kung sumunod ka sa panalangin kanina, meron ka ng bagong buhay. Ikaw ay bago ng nilalang. Ikaw ay pinanganak ng muli. Ang sabi ng salita ng Diyos, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong sinalang. Wala nang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Kung sumunod ka sa panalangin kanina, ikaw ay bago ng nilalang. Hindi ka na yung dati. Na kay Kristo Jesus ka na. Malapit ka na sa Panginoon. Nasa iyo na ang Panginoon. Bago ka na nilalang. Huwag ka nang bumalik sa dati. At magagawa mo yun sa tulong ng Panginoon. Sa tulong ng Panginoon. Kung hindi po kayo mga sunod kanina, mag-pray ulit ako mamaya. Ikaw ay naging anak ng Diyos. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, Yesu Kristo, ay binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Ngayon po, kung ikaw ay nakasunod sa panalangin, kapatid, kabilang ka na sa mga tunay na anak ng Diyos. At kung ikaw ay anak na ng Diyos, anumang hilingin mo sa Diyos ay ipagkakaloob niya. Lagi ka nang manalangin, lagi ka nang tumawag sa Kanya. Anak ka na ng Diyos, at ang pangalan mo nakasulat na sa aklat ng buhay sa langit. Yun na ang gate pass mo para makapasok sa langit. Walang ibang gate pass para makapasok tayo sa langit, kundi ang pangalan mo ay sulat sa aklat ng buhay sa langit.
At mangyayari lamang yun kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tangi mong tagapagligtas. Ang mga mabuting gawa ay hindi paraan upang tayo maligtas, kundi isang katibayan o bunga ng ating kaligtasan. Ngayon po, ikaw ay bago ng nilalang, anak ka na ng Diyos. Dapat mahayag sa iyo na ikaw ay pinako na ng Panginoon. Lagi ka nang mananalangin, lagi ka nang magbasa ng salita ng Diyos, at lagi kang dumalo sa gawain ng pagtitipon sa pangalan ng Panginoon. Dito po marami kayong mga Christian churches dito malapit sa inyo. Kung gusto nyo naman doon sa Muntinlupa, sa aming Mother Church, ang address po ay ito: All Because of Jesus Full Gospel Fellowship, 2766 Kruger Street, Putatan, Muntinlupa. Sa harap ng buyan ng munisipyo ng Muntinlupa, papasok, pagbaba mo ng munisipyo ng Muntinlupa, papasok ka lang ng kaunti, makikita mo na po doon ang All Because of Jesus Full Gospel Fellowship. Ngayon naman po, kung kayo nalalayuan, marami naman po dito sa inyong lugar. Basta si Jesus ang pinapangaral, walang problema po doon. Ang importante, tayo po ay lalago sa pananampalataya upang sa pagbabalik ni Jesus ay makapasama tayo ni Jesus sa kanyang kaharian, sa tinatawag na the rapture of the church, o yung pag-agaw na malapit na po. Mga kapatid, yung mga nangyayari ngayon sa Middle East, na digmaan ng Israel, ng Iran, ng US, kapatid, yan po ay palatandaan ng babalik na si Jesus. Kapag ikaw wala kang ginagawang paghahanda, kapatid, gawin mo na agad. Unang-unang paghahanda ay spiritual. Sumunod na lang yung mga pisikal. Ano sa pisikal? Siyempre magtataasan ang mga bilihin dahil sa pagtaas ng mga produktong langis. Kapatid, si Jesus ay malapit nang bumalik. Si Jesus ay babalik na. Kailan ka maghahanda? Gusto mo ba maiwan dito sa lupa ng 7 taon, ng 7 years tribulation, o nais mo makasama sa pag-agaw o sa the rapture of the church ng Panginoon? At isasama tayo ng Panginoon sa kanyang kaharian at doon na tayo maninirahan sa langit habang buhay. O gusto mo maiwan dito sa lupa kasama ni Satanas, kasama ng Antikristo, kasama ng bulaang propeta? Ang mararanasan dito sa lupa ay pawang mapigatian. Kapatid, ihanda mo sarili mo kung nais mo maiwan dito sa lupa. Ang problema lang, kung ang asawa mo at mga anak mo, maiiwan din kasama mo.
Ako po ay muling mananalangin for the second time para po doon sa mga hindi nakasunod kanina. Ito po ang panalangin ito, buhay na walang hanggan ang kapalit nito sa simpleng panalangin ito. Subalit ito po ay kapalit nito ay buhay na walang hanggan. Kaya po ako sa iyo, itigil mo na ako, mag-pray mo na ako, susunod mo na ako, upang ang buhay na walang hanggan ay sumahakin na. Kung hindi ko man magawa sa bahay gagawin ko ito, mananalangin ako ng buong puso. Basta magsisi ka lang sa kasalanan mo, tanggapin mo lang si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Kapatid, pwede na yun. At ikaw ay mapapabilang na sa mga tunay na anak ng Diyos. Ako po ay mananalangin na. Sumunod po kayo. Sabihin po ninyo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, maraming salamat sa labis mong pagmamahal sa akin. Maraming salamat sa labis mong pagmamahal sa akin. Inaamin ko ako'y makasalanan. Inaamin ko ako'y makasalanan. At hinihingi ko ito sa iyo ng kapatawaran. At hinihingi ko ito sa iyo ng kapatawaran. Salamat sa iyong pagkamatay sa krus. Salamat sa iyong pagkamatay sa krus. Upang bayaran ang lahat ng aking kasalanan. Upang bayaran ang lahat ng aking kasalanan. Magmula ngayon, ako'y magtitiwala sa iyo. Magmula ngayon, ako'y magtitiwala sa iyo. Bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko ang iyong kaloob na buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko ang iyong kaloob na buhay na walang hanggan. At isinusuko ko ang buhay ko sa iyo. At isinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Tulungan mo akong sumunod sa lahat ng iyong utos. Tulungan mo akong sumunod sa lahat ng iyong utos. At maging nakalulugod sa iyo. At maging nakalulugod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung kayo po ay muling nakasunod sa panalangin ito, binabati ko po kayo. Ito po ang inyong nakamit. Meron ka ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Kung sumunod ka sa panalangin, meron ka ng buhay na walang hanggan kasama mo na si Kristo. Araw-araw kasama mo na si Kristo. Kausapin mo palagi si Kristo, kasama mo na siya. Malapit ka na sa Kanya. Ang lahat ng kasalanan mo ay bayad na at napatawad na noon at ngayon. Ang lahat ng kasalanan mo ay bayad na at napatawad na. Kung ikaw po nakasunod kanina, ang pangalan mo nakasulat na sa aklat ng buhay, napatawad na ang lahat ng iyong mga kasalanan, at nilinis ka na sa anumang kalituhan. Kapatid, huwag ka nang magpapakarumi pa. Sa tulong at biyaya ng Panginoon, tutulungan ka ng Panginoon na huwag kang magkasala pang muli.
ikaw ay bago ng nilalang sa paningin ng Diyos simula sa araw na ito. Bagong buhay ka na. At sa paningin ng Diyos, ikaw ay bago ng nilalang. At sumunod, ikaw ay naging tunay ng anak ng Diyos. Kung sumunod ka sa panalangin, anak ka na ng Diyos. At dahil anak ka na ng Diyos, hilingin mo na sa Panginoon. Ano man gusto mong hilingin sa Panginoon. At kung kalooban ng Diyos ibigay sa iyo, ibibigay sa iyo ng Panginoon, lalo na sa ikabubuti mo. Anak ka na ng Diyos, lagi mo na siyang kausapin, lagi ka nang manalangin, mag-pray ka na ng mag-pray, at ibibigay sa iyo ng Panginoon. Ano man gusto mo ipag-pray, pag-pray mo na sa Panginoon, at nakikinggan ka na ng Panginoon. Kung dati nagpe-pray tayo, hindi tayo pinakikinggan ng Panginoon, kapatid, marahil hindi ka pa anak ng Diyos. Subalit kung sumunod ka sa pananalangin kanina, ikaw ang anak na ng Diyos. Ang pananalangin mo ay pinakikinggan na ng Panginoon. Sa manalangin ka na ng manalangin, samantalayin mo na lahat ng pagkakataon. Ipag-pray mo na kung sino gusto mo ipag-pray, kung sino gusto mong mabago, kung sino gusto mong maligtas, ipag-pray mo na sa Panginoon, sapagkat anak ka na ng Diyos. At kung meron kang Bible sa bahay, buklatin mo yung Bible. Ang Bible po ay hindi po yan pang-display sa bahay. Yan po ay pinapasa. Kung ikaw ay nakakabasa, basahin mo ang Bible. Kung wala kang Bible, bumili ka ng Bible. Nakakabili ka nga ng cellphone, Bible pa kaya? Kapatid, ang Bible ay salita ng Diyos. Yun ang una natin dapat bilhin sa ating mga buhay. At kung meron ka pagkakataon, lumalo ka sa mga Christian churches, basta si Jesus ang pinapangaral, si Jesus ang tagapagligtas, kapatid, pumasok ka dyan sa Christian churches niya. Kung meron man dito, mag-pray ka lang sa Panginoon. Kung gusto niya naman doon sa ating church sa Muntinlupa, sa harap lang ng munisipyo ng Muntinlupa, papasok ka lang. Doon po sa All Because of Jesus, Full Gospel Fellowship, 2766 Brugger Street, Putatan, Muntinlupa. Kapatid, kung nalalayuan ka naman, okay lang. Meron naman ditong Christian churches na malapit dito sa lugar ninyo. Mag-pray ka lang sa Panginoon at ituturo sa iyo ng Panginoon. Kung gusto mo naman doon sa aming church sa Muntinlupa, walang problema. Walang problema, kapatid. Kung saan ka masaya na maglilingkod sa Panginoon at ikaw ay lalago sa pananampalataya upang ikaw ay mahanda sa pagbabalik ni Jesus sa the rapture of the church, kapatid, gawin mo na agad. Huwag mo nang patagalin pa.
Ako po ay tapos na sa inyo mga kapatid. Ako po ay mananalangin ng muli para po sa inyong lahat. Panginoon, salamat po sa oras na binigay mo sa amin lahat, sa akin upang may pahayag ang gospel mo sa lugar na ito. Panginoon, pagpalain mo lahat, yung mga nagtitinda, yung mga namimili, yung mga dumadaan paroon palito sa lugar na ito. Dalangin ko, Panginoon, ang kaligtasan sa bawat pamilya nila ay dumating din, Panginoon. Dumating din sa kanilang mga pamilya, sa mga taga-lugar na ito. Bawat pamilya sa lugar na ito, Panginoon, ay maligtas, Panginoon, at makakilala sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, sa iyo lahat ng kapurihan, at silang lahat na naligtas, Panginoon, tumanggap sa iyo. Alalayan mo po sila sa kanilang kaligtasan, o Panginoon. Tulungan mo sila makahanap ng mga church na lalago, na magpapalago sa kanilang pananampalataya, Panginoon, upang makasama sa the rapture of the church. Panginoon, ikaw na doon po sa tipa tumanggap sa iyo. Panginoon, magrema, maglogos ang iyong mga salita sa kanilang lahat, sa pag-uwi nila sa kanilang mga bahay, at doon sila manalangin sa kanilang mga bahay ng taos sa puso nila, Panginoon. Pagsisihan nila ang kanilang mga kasalanan, tanggapin ka bilang Panginoon tagapagligtas, at ligtas mo ang mga pamilya nila. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, at doon sa patuloy na nagbabaliwala sa iyong mga salita, Panginoon, kahabagan mo sila. Huwag nawang dumating sa kanilang kamatayan nang hindi sila tumatanggap sa iyong Panginoon. Kahabag-habag ang kaluluwa nilang sasapitin sa hindi tumatanggap at sumasampalataya sa iyo, Panginoon Yesus. Kahabagan mo sila. I-convict sila, Panginoon, upang mahatid din sila sa pagsisisi sa kanilang mga kasalanan, at tanggapin ka nila bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang mga oras na libre. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po silang lahat ng mga taga-rito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po sa inyo lahat. Pagpalain po kayong lahat. Salamat po sa inyong lahat. Jesus loves us all. And Jesus is coming back soon. Jesus is coming back soon. Mga kapatid, babalik na si Jesus sa ayaw at sa gusto natin. Babalik na si Jesus. Sa pagbabalik ni Jesus, nakahanda ka ba? Kapag hindi ka nakahanda, hindi ka makakasama sa Panginoong Jesus, sa kanyang kaharian, sa kanyang pagbabalik. At para ka makasama, magsisihan mo mga kasalanan mo, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo. God bless you all and shalom. Gusto mong magbigay? Bigyan mo ha, mga tao ha. Isa-isa lang ha, bawat isang tao, isa lang ha. Yun. Ha? Ala na? Ala na? Ba't pamigay mo muna yan?